Okay, so magandang araw sa inyong lahat mga idol, no? So ito yung continuation ng ating video nung nakaraan. So tapos na natin at ipa-finalize na lang natin ngayon. So itong video na to mga idol ay i-testing natin at i-review natin itong ginawa natin solar portable generator, kung ano mga kaya niyang gawin at saka yung mga features niya, no? Ipapakita natin dito. So bago natin simulan ng ating video mga idol, nais ko po sanang ay special shout out si Ans Unos, no? Ayan, ito si idol natin, Ans Unos. Idol, so maraming salamat sa iyo. Si idol natin ay nagbigay ng parang appreciation token, no, or appreciation gift, no. So nagbigay si idol natin ng 500 worth of Gcash. Okay, so si idol kasi natin ay nagpapasalamat dahil sa ating tutorials. So laking pasalamat niya dahil malaking tulong daw sa kanya sa kanyang mga projects, no. So tinanggap naman natin at ito ay mapupunta sa ating funds sa ating pagdi-DIY projects. May malaking tulong din ito. So maraming salamat sa iyo idol, no. So shout out sa iyo. Sa mga future natin na magbibigay ng mga ganitong bagay mga idol, pwede kayong magbigay dito sa ating pwede kayong magbigay ng inyong pasasalamat dito sa ating channel mga idol. Kung meron kayong nagustuhang video at talagang nagustuhan nyo, pwede kayong magpunta sa Super Thanks. Ayan, so punta lang kayo sa inyong video at pindutin nyo yung Super Thanks. Ayan, so makikita nyo dyan kung magkano ang gusto nyong ibahagi na parang donation mga idol. Pero hindi ito donation, parang pasasalamat nga ito mga idol, no. So kung meron kayong mga nagustuhan sa ating videos or ano man, hindi ko naman kayo hinihingayat mga idol, no. Pinapakita ko lang para hindi na tayo mag Gcash ng mga ganito, kasi gusto ko rin maiwasan yung may mga mass scam, no. So hindi natin maiwasan kasi na mayroong gumawa ng ibang account at humingi ng donasyon. So hindi po tayo humihingi ng mga anumang donasyon mga idol, no. So yun lang ang gusto kong So maraming salamat kay idol natin na Ans Unos sa pag-appreciate ng ating mga videos, no. So kagaya ng ginawa ni idol natin dito, no, ni Idol Kasana All, ayan. So nagbigay rin siya ng super thanks dahil nakatulong na malaki sa kanya yung ating tutorial, ayan. So nag super thanks siya. So maraming salamat sa iyo Kasana All. Hindi rin kita na shout out, ngayon pa lang kita may shout out idol, no. So shout out sa iyo. So shout out din natin si Idol Maikero Di Maunahan, ayan. So shout out sa iyo idol. Okay, so proceed tayo sa ating video. So tetesting na natin to at gawa natin ng simple review. Okay, so simulan natin dito sa appearance ng ating solar portable generator mga idol. So napakasimple lang. Meron tayong lumilitaw na SCC. Siyempre meron tayong watt meter, ayan. So ito ay PZAM 015. So makikita nyo dito ang mga iba't ibang features ng ating watt meter. So makikita nyo dito kung ilan yung voltage, milliamperes or amps na dumadaan, charge yan at saka discharge. Same thing dito sa ating power. Ito ay watts, no. Ayan. So ito ay watts. And then ito ay watt hour. Tapos dito yung AH, charge din yan at saka discharge. And then external resistance, makikita niyo rin yan, yung resistance at saka internal resistance, and syempre yung running time ng ating watt meter. Tapos nandito sa side, makikita natin dito mga idol yung ating output ng ating AC, yung ating button, ayan, yung ating meter at yung ating output AC. And then yung ating protection, yung fuse natin. So dito sa taas mga idol, no, meron tayo ditong LVD module. So ito ay low voltage protection module, ayan. So ang ating LVD ay dito sa ating load out ng ating 12 volts output, ayan. So meron tayong tatlong slot ng ating output mga idol at syempre tig-isang switch yan. Okay, and then meron tayo dito cellphone charger. So dalawang slot din yan. So ito ay quick na to mga idol, quick charger. So hindi yan matitrigger mga idol dahil naka-off yung ating main power switch. Ayan. So i-on muna natin. Okay. So yan. So naka-on na 13.4.
itong ating USB. Siyempre may sariling button yan mga idol. So quick charger to. Kailangan nyo na lang yung charging cable, no? And then dito sa ating output, ayan. So meron tayong tatlong switch, tig-isa yan bawat slot ng ating DC out. At syempre protected tayo ng ating fuse dito. Alright. So buksan natin. Ito yung nilalaman na mga idol ng ating top cover. Ayan. So malinis yung ating pagkaka-wirings dyan para iwas himulmol sa ating mga wire. At syempre yung ginamit natin ditong inverter sa ating AC out ay 1000 watts na Payto, 12 volts, 50 Hz to 60 Hz to 20 output. Okay, so ang continuous load na ito for output power ay hanggang 500 watts lang ay nakalagay. Oh. So hindi common nakalagay na 1000 watts mga idol, ay sagad-sagarin nyo na yung inyong load, no? So 1000 watts, wow, napakalakas sasabihin nyo. Pero hindi po ganoon mga idol sa ating mga inverter. Kahit anong inverter yan, hindi po natin pwedeng gamitin ang rated na power niya na 1000 watts. Meron lang po itong tinatawag na peak power. So ang peak power nito ay 1000 watts. Ibig sabihin nun yung mabilisang surge or peak ng power hanggang 1000 watts. Pero ang continuous load niyan mga idol, yung dire-diretsong load na pwede hanggang 500 watts lang po. Okay, yung rated niya. So nakalagay naman kay inverter, continuous output power. So wag po nating abusuhin yung ating mga gamit para hindi tayo magka-problema, no? At syempre, ito yung ating shunt, yung shunt ng ating PCM. So ito yung dahilan para ma-read niya yung ating current draw sa ating output, no? Ayan. And then syempre ang ating protection dito sa ating baterya ay ating BMS Power Central. So shout out sa iyo, sana all Power Central, no, baka naman. At ito ay 60 amperes yung ating ginamit na BMS dito. At syempre hindi mawawala ang ating active balancer. Napaka-importante niyan. Ito nga pala ay 60 amperes na BMS mga idol, no. And then yung ating active balancer, power up yan, ayan, umiilaw. At syempre gumamit tayo dito ng terminal block para malinis tignan yung ating wirings. And then yung ating battery mga idol, ayan. So nakapatong yung acrylic sheet natin na transparent para itong ating mga gamit sa taas ay hindi magkaroon ng aberya doon sa mga terminals ng ating battery, no. So siya nga pala mga idol, sa mga hindi pa po nakapanood ng ating mga naunang video tungkol dito, so meron tayong part 1 at saka part 2 dito pa lang sa ating battery. At dito sa pagbuo ng ating portable generator, meron na rin pong part 1 at saka part 2. Ito sila mga idol, ayan. Check nyo na lang po. So ito ay review na po at saka testing na. So tapos na po ito. Sa charging naman, kung paano tayo mag-charge dito, andito po tayo sa ano. Sara muna natin. Yeah. So ito yung ating charging dito mga idol, no. Meron tayong dalawang terminal binding post. Ayan. So dito na po may lalagay mga idol yung ating input ng ating solar panel or AC charging, no. Yung AC charging natin dapat gagamit tayo ng alligator clip at i-clip nyo na lang po dito. So kailangan yung i-clip dito. Ayan. So naka-alligator clip yan dyan. Doon naman sa solar panel mga idol, kailangan yung wire nyo ay naka-terminal lugs. Tapos susok-sok nyo lang dito. Tsaka nyo hihigpitan. Ayan, ganyan. So meron din tayong protection dito, naka-fuse tayo mga idol. Ang gagamitin nyo dito ay at least 30 amperes yung gagamitin yung fuse para hindi uminit, no. Iinit kasi mga idol yung mga 10 amperes lang, umiinit siya. So testingin natin itong DC out niya mga idol. So meron tayo ditong DC fan. Ito yung ginawa natin noon dun sa ating video. May tutorial na tayo nito mga idol. Ito ay brushless na DC fan, no. So kinonvert natin yung 220 na electric fan to DC para mas tipid kasi ito sira naman na noon. So testingin natin itong electric fan sa kanyang DC. Okay, on natin. Ay teka, di pa pala naka-on sa ating main switch. Ayan. Ayan muna natin. Okay, ayan.
Ayan na, umiikot na mga idol. So ang ating consumption ay 1 ampere, 1.4, and then 19 watts. So bumababa siya. So ito ay nakasagad na. So pwede tong pahinain, pwedeng palakasin. Ayan. So dahil kulang pa, pwede pa tayong magdagdag mga idol. So ito. So meron na tayong ginawa dito na DC na LED light. Ayan. So ito ay 9 watts. So saksak rin natin. Ayan. Kaya lang, nasa 2 amperes pa lang tayo. 1.9. Maliit pa. Pwede pa nating dagdagan to mga idol. Ang dali. Titingin tayo ng ng idadagdag natin, no. So meron na tayong DC fan. Ayan, tsaka isang LED light na DC. Ito ay 9 watts. Sige. Sagad na natin. Sagad na natin yung slot ng natin mga idol, ng saksakan natin ng DC. Ayan, bali tatlo na. Okay, so tatlo na yung ating load dito sa ating portable mga idol, pero nasa 13.1 pa rin tayo. So nag-start tayo kanina ay 13.2. So 0.1 lang ang binawas. At running tayo ngayon mga idol ng 3 amperes. Andali, pakita ko sa inyo para So meron na tayong dalawang electric fan and then isang DC LED light na 9 watts. O yan, puno na yung slot natin mga idol, see? O puno na. And then yung running natin ay 13.2 pala. Akala ko 13.1. So running tayo ng 13.2 volts and then 3 amperes, 40 watts. Ayan. So ganyan kakunat yung ating solar portable generator mga idol, no. Maasahan yan mga idol kapag yung talagang sakuna, merong bagyo, and then meron kayong nakatagong ganito, ay talagang maasahan yung mga idol. So testing din natin yung ating AC, cellphone charger, no. Testing natin. Dali, kukuha lang ako mga idol ng cellphone charger. Ayan. So ito na yung ating charging cable mga idol, no. So, sasaksak na lang natin dito. So ito ay dalawang slot. Dali lang mga idol . So itong USB charger natin, 2 slot to. So meron ding hiwalay na on off to. Ayan. Ayan natin. Then saksak natin. Natin kung mag-charge. Ayun. So nag-charge na mga idol. Ayan. So, very nice. So, ayan yung ating cellphone charger. Okay, so nag-charge na. Ito pala ay quick charger mga idol, no. Quick charger to. So ayan na yung ating DC load mga idol. So sinagad na natin. Tingnan natin yung ating yung ating load. So 4 amperes pa rin, 52 watts. So 13.2 volts pa rin yung ating baterya. Napakakunat talaga. Grabe ba? So ayan na mga idol. Yung ating DC out, dalawang electric fan at isang ilaw na 9 watts yan. And then yung ating cellphone na nakasaksak. Tanggalin natin yung ating ilaw dito para makita natin yung ayan yung ating ilaw mga idol. O, malakas yan, 9 watts yan na DC. Okay. So next natin yung ating pag-testing dun sa kanyang AC naman. Kanyang AC out. Okay, so tara na. Okay. Okay mga idol, so ito na yung ating electric fan at saka yung ating TV. So pwede na nating i-power up, no. So i-on lang natin tong power niya. Ayan. So ilan tayo ngayon? Nasa 1 amp. Kukulang na 1 amperes yung ating lumalabas, no. Ayan, no. Ito. So yung konsumo ng yan ng inverter. So start tayo ng 13.3 volts.
So unahin muna natin tong electric fan mga idol. So pumapalo tayo ng 68 watts, number 2, then number 3. Ayan, so 5 amperes. So yan yung electric fan natin, nakasagad. So maririnig nyo mga idol. Ayan. So nakasagad na yan, and then testing natin itong TV. Yung remote, yun yung remote. Testing natin. So anak, testing natin itong TV ano. Okay, so, gumana yung ating TV mga idol no. So sabay yan sa ating electric fan at saka TV, sabay na gumagana. Ayan yung ating extension cord oh. So nakasagad yan. So pumapalo tayo ngayon ng 8 amperes. So kanina 13.3, ngayon ay 13.1. So running yung ating TV at saka electric fan mga idol no. So bumaba yung ating voltahe ng 0.2 volts. Okay. So yan yung ating watts, total watts mga idol, 105 watts. Okay. So swak na swak ang ating portable mga idol no. Okay, so ang kunat ng ating battery. Okay, so tetestingin din natin mga idol yung ating charging gamit itong ating 50 watts na solar panel dito sa ating portable solar. Okay, so nakaset up na yung ating portable mga idol at saka yung ating solar panel. So titignan natin yun. So ilan yung kanyang pinapasok no. Ito yung SCC. Bila. Nagpapasok sa mga idol ng 1.8 amperes. I-check natin sa ating clamp meter. Ayan, so nagpapasok tayo ng 1.9 sa ating panel na 50 watts no. Okay, so goods yung ating charging dito. Ayan no. Sa kanyang watt meter naman 1.7 ang ating reading. Dito sa ating SCC 1.8. Ayan, so yan yung ating harvest gamit ang solar panel na 50 watts dito sa ating portable. So ano pa ba ang mga minimum load na hindi natin i-testing dito mga idol no? Teka, mayroon nang naisip. Siguro i-testing natin itong washing machine natin mga idol para makita natin kung kakayanin ng ating ginawang portable solar generator no. So testing natin itong washing machine. Alright, so tara testing natin. Ayan, so nilagyan muna natin ng tubig mga idol dahil hindi makatotohanan ng ating pagtetesting kapag walang tubig no. So iba kasi yung takbo ng washing machine kapag walang tubig at may tubig. So mas maganda pag magtetesting tayo mayroong tubig no. So kunin muna natin yung ating portable. Okay, so ito yung ating saksakan ng ating washing machine no. Ayan, so ito. Okay, then tsaka natin i-on. Ayan, so meron na tayong mga damit dyan na konti. I-testing lang naman natin yung may tubig. Doon natin malalaman no. So naka-on na tayo. So titignan natin kung ilan yung niya mamaya. So ayan mga idol. So kayang-kaya. Titignan yung ating battery napakakunat talaga ng LG Green. Sana all. Wala yung ating washing machine.
Testing din natin yung kanyang AC charging mga idol. So ayan, meron tayong AC charging dito, 14.6 volts, 5 amperes. Ayan. So ito kasi mga idol, alligator clip, no. So nakita nyo dun sa ating solar panel, yung solar panel natin ay gagamitan nyo ng terminal lugs, no. Paalala ko lang sa mga gustong gayahin itong ating setup, mga gustong mag DIY. Ayan. Okay, so ito yung ating AC charger, yung ating alligator clip. Paalala lang mga idol, ito ay power up na. Meron ng laman, meron ng lumalabas dito, no. Itong ating AC charger pala ay siyempre merong fan para ma-dissipate niya yung mga init na nagbi-build up dyan, no, pagka gumana na. Ayan. So tatanggalin lang natin tong ating takip ng ating terminal post, and then syempre pula, parehas na pula, ibig sabihin yan positive, and then black is black, negative. Ayan, so mapapansin nyo yung ating ilaw ay nag-red na mga idol, ibig sabihin yan nagcha-charge na. So pagka nag-green yan, fully charged na yan. And then yung ating fan syempre umiilaw na, sorry. Umiikot na syempre kayo naman eh. Tensya na. Okay. Ayan. So yung ating watt meter, check natin mga idol. Yung ating watt meter, ang pumapasok sa ating ay 3.6 to 3.7 amps. Ayan, so 49 watts. Kulang na hindi kulang na 5 amperes. Testerin natin tong gamit nating DC clamp tester. Ayan, so nagpapasok siya ng 4.8 amps. Alright, solid, sana all. Positive, then sa positive 4 amperes, and then sa negative side 4.8 amps. Ayan. So nagpapasok na ang ating AC charger sa ating portable ng 4.8 amperes. Ngayon, kung tinatanong nyo mga idol kung ilang oras ito mapuno, siguro nasa yan mga idol. Using itong using itong AC charger kasi ito continuous current na papasok to sa ating portable. Siguro aabot to ng mga 8 hours. Ayan, 8 hours na continuous charging gamit itong ating AC charger, no. So continuous yun na 5 amperes. So, kulang na 4 amperes. Kung gagamit naman kayo ng inyong solar panel, kasi meron naman tayong SCC, dito na rin kayo papasok. Kung gagamit kayo ng 100 watts to 150 watts, so nakadepende kasi yan kapag ka panel lang pinag-uusapan mga idol, dahil hindi naman natin hawak ang panahon, so siguro aabot lang ng mga idol, less than 7 to 8 hours, siguro nasa 6 hours lang. So depende yan sa inyong panel. Dito kasi sa ating SCC mga idol, no. Ayan. Dito kasi sa ating SCC ay 30 amperes ito. Kapag ka magpapagawa kayo sa akin, customize yan. Customizable yan. Kaya yung presyo niyan ay depende sa gugustuhin yung klaseng setup. Kasi pwede naman tayong mag-setup ng without inverter or with inverter, kung ilang watts, kung 500 or ano man. At kung gusto nyo mas malaki yung inyong power bank, magdedepende yan. Kaya hindi ako makapagbigay ng presyo mga idol kung magkano po ang presyo natin, kasi depende po yan sa magiging setup nyo, or kung gusto nyo ganito rin na nagre-range ito sa mga 20,000. So portable itself lang with AC charger na yan, so walang solar panel. So kung nakaantabay ko sa aking video, kung pinanood nyo lahat yan mula sa battery building at saka sa pagbubuo ng portable, kung gusto yung gayahin, nandun naman po yung mga materials mga idol. Nilagay ko naman dun sa comment section at saka sa description. Sisilipin nyo na lang po kung gusto nyong gawin, So
yun lang. So, okay na tayo mga idol, no? Ano ko naman na siguro lahat ng ating mga specs dito at saka yung mga kaya niyang paganahin. So kung gusto niyo magpagawa mga idol, i-chat nyo lang ako or i-PM nyo lang ako dito sa ating Facebook page. Yan lang po ang ating Facebook page mga idol, wala na pong iba. So direct message lang po sa mga gustong magpagawa nito or gustong magpa-build ng kanilang battery bank. Pwede rin naman. Shipping lang tayo sa mga malalayo, no? So sa mga malapit naman sa akin, pwede niyo akong pasyalan, pwede niyo akong i-message, no? At mas maganda kasi siyempre wala na kayong shipping, no? Okay, so mag-a-announce na tayo mga idol, no, ng mananalo ng dalawang dalawang SCC na to na PWM. So hindi tayo basta-basta mamimili lang mga idol, no. So mag-play tayo dito mga idol ng spin a wheel. Ito yung ating spin the wheel giveaway, no. So ang unang mananalo dito mga idol, kapag umikot ng ating ruleta, ang unang mananalo dito ay matatanggap nitong PWM na 10 amperes, no. Ayan, so ito yung ating 10 amperes na SCC. So uulitin ko mga idol, ito ay hindi po brand new, okay? So ito ay mga nagamit ko na po sa aking mga videos, no. So para hindi kayo sa naman nakatambak lang at hindi nagagamit kasi igamit naman na sa ating video, yun nga, i-giveaway na lang po natin mga idol, no. So yung mga pangalan dito ay yung mga nag-type ng Let's Go Green, Clean and Green, Let's Support Kagawang Pinoy, no. Ayan, so ito yung mga nakapag-entry. So merong 20 nakalahok dito, okay? So unang spin, simulan na natin para mabilis matapos at hindi na mababa yung ating video mga idol, no. So unang spin, papaikutin natin to, mananalo na ito. Second na mananalo, ito. So kapag yung mga manalo mga idol, no, i-chat nyo ako dun sa ating Facebook page, no, pagka lumabas yung pangalan nyo dito. And then syempre yung shipping fee, sa inyo na po yung shipping fee mga idol, no. Pag-usapan po natin, okay? So let's spin the wheel na. Unang mananalo mga idol, no, ito, so, 10 amperes and then ito ay 30. Ayan na. Okay, Phil Solar, wow. So, congrats sa'yo, idol Phil Solar 3002. Ayan, so nanalo ka, idol, ng ganito, no. So ito ay giveaway, parang pinapamigay ko sa inyo, wala pong bayad, no. So libre lang ito, basta tumutok lang po kayo sa ating videos at syempre paki-share na rin mga idol, and then like at saka mag-comment na rin po kayo, no, para happy tayo at kung mag-ano man tayo at may budget, syempre magpapag-giveaway ulit tayo, okay? So Phil Solar 3002, ayan, so congratulations sa iyo idol, sana magamit mo itong SCC sa iyong project, okay? So next spin, okay, ikutin na natin yan. Next spin, sino kayang mananalo? Okay, so Roms Lifeworks TV, congratulations sa iyo idol. So nanalo ka ng ating SCC na 30 amperes. Ayan, so tapos na yung ating giveaway mga idol. Ayan, so Phil Solar at saka Roms Lifeworks TV. Ayan, so PM nyo ako mga idol, no, sa aking Facebook page. Ayan, so yung Facebook page natin, ito yung ating Facebook page. So chat nyo ako dyan mga idol. Siya nga pala mga idol, no, nais ko pong i-shout out itong si idol natin na Vlogs Hub Official. Ayan, so si Vlog Hub Official ay nag-super thanks mga idol ng 50 pesos. So maraming salamat sa iyo idol. Thank you so much po. Itong fund natin ay siyempre mapupunta sa ating mga upcoming na tutorials, no, para marami tayong magawa mga idol. So maraming salamat sa iyo, Vlogs Hub Official idol, maraming salamat, thank you po. And then syempre yung ating project ngayon mga idol ay ipapadala na natin kay idol client na si idol JP Manalo. Ayun, so maraming salamat idol sa iyong tiwala at sana makatulong itong project na portable sa iyong araw-araw, no. Thank you idol, so shout out kay idol JP, okay. So dito na siguro nagtatapos ang ating video mga idol, no. So sana suportahan niyo po
ang ating channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe mga idol, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe po sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga tutorials, no? And then syempre, paki-share na rin mga idol at saka paki-like na rin para marami pong maabot yung ating mga videos sa ating mga tutorial. Maraming matuto para marami ring makatipid mga idol, no? So marami nangangailangan ng ating tutorial, hindi lang po talaga nakakaabot sa mga nangangailangan. So yun lang po mga idol, no? So maraming salamat po. Abangan niyo po ang ating next tutorial na naman po mga idol, no? So yun lang. God bless po sa ating lahat mga idol. Maraming salamat po.